Narito na muli ang programang pinagkakatiwalaan at handang magbigay serbisyo publiko kanino man. Tugon, aksyon ngayon. Ako po si Erwin Temperante. Ito ang Responde. Ang pagkakaroon ng isang pag-aari ay hinahangad ng bawat isa sa atin. Pinapangarap ng bawat isa na magkaroon ng sariling bahay, sariling lupa na nakapangalan sa kanya. Kaya mahalaga na malaman natin paano ba ang tamang paraan ng pagpaparehistro ng inyong mga ari-arian, lalong-lalo na ang mga lupa na iyong nabili o ipinamanaman sa inyo. Yan po ang ating tatalakayin ngayong gabi at kasama po natin si Attorney Robert Leia-Retana, ang Deputy Administrator po ng Land Registration Authority. Magandang gabi po, Sir Bob. Magandang gabi rin, Sir Erwin, at naimbitahan kami dito, 10 ng aming ahensya. Papasalamat ako at binabati ko yung palatutunan, lalong-lalo na yung mga nanonood ngayon sa iyong laganap na palatuntunan. Sir Bob, ano po, ang pag-uusapan muna natin ngayon, yung pangunahin, sabi nga, na gampanin, tungkulin ng LRA at maya-maya sa ating programa po yung mga katanungan ng ating mga kababayan. Ang una nating tanong, ano ba yung sabi nga po pangunahing gampanin ng LRA po? Ang mandato, if you are talking about mandate, ang mandate po, basically ang mandate ng Land Registration Authority, kami po yung nagmamanage or nag-ooperate ng lahat ng mga Register of Deeds offices sa buong Pilipinas. At ano po yung ginagawa at anong mga serbisyo ng mga Register of Deeds ng mga sa buong Pilipinas? Sila po yung tumatanggap ng mga deeds or instrument pertaining to registered and unregistered land. Kami yung repository ng mga titulo, ng mga dokumento tungkol sa lupa. Kami rin yung inaatasan ng husgado at ng iba pang mga ahensya ng pamahalaan na may karapatang mag-issue ng titulo para irehistro. Ang konsepto po ng registration, bakit ito nirerehistro yung mga titulo at mga dokumento? Para po maging binding sa buong mundo. Ibig sabihin, parang pagka ang iyong titulo at ang iyong deed of instrument ay narehistro mo sa Register of Deeds, ito po may bisa sa buong mundo. It affects and notifies the entire world. So kinikilala. Kinikilala. Ayun. Parang ganon. Para maintindihan ng ating mga taga-panood na yung ating pagtatrabaho ay makilala, kilalanin yung titulo na ikaw mismo yung nagmamayari. Yes, tama po kayo. Ayun. Ikalawang tanong natin, sir, ano ba yung mga requirements? Kasi ang gusto natin ay makilala, kilalanin yung karapatan natin na tayo nagmamayari ng lupa. Ano yung mga requirements na dapat alam ng mga gusto na magpatitulo at doon sa mga nais na mapasa kanya mismo yung lupa? Magandang tanong yan. Kasi, unang-una, dalawang kaparaanan, dalawang proseso para magkaroon ka ng titulo for the first time. Ibig sabihin, ang lupa na iyong kinatitirikan ay wala pang titulo. Dalawa yan. Either, pumunta ka sa husgado, mag-file ka ng petition for original registration of title. Pupunta sa husgado. Ang isa namang kaparaanan ay pumunta ka sa mga ahensya ng pamahalaan na merong mandato to approve and issue titles. Like for example, yung DNR. Yung Department of Environment and Natural Resources, pumunta pa kayo doon at mag-apply kayo ng titulo. Ang titulo namang ibinibigay doon ay mga public land patents, yung mga homestead, free patents, sales patent. Now, meron din isang pamahalaan na nagbibigay din ng titulo. Ito po yung DAR, Department of Agrarian Reform. At ang titulo naman po na binibigay nila ay CLOA at saka Certificate of Land Ownership Award at saka EP, Emancipation Patent. Ano po ito? Ang CLOA, ito yung mga titulo na ipinamamahagi ng pamahalaan kung kayo ay Agrarian Reform Beneficiaries. Okay? So ito po yung mga titulo para dun sa agricultural land na sinasaka at ipinamahagi ng pamahalaan. Ang halimbawa po niyan, ang Hacienda Luisita. Yes, tama po yun. Tamang example yan. Meron din isang ahensya na ang
Ang titulo naman na ipinamamahagi o ibinibigay sa mga beneficiaryo or mga constituent is yung CADTI or CALTI, yung Certificate of Ancestral Domain Title and Certificate of Ancestral Land Title. Ito naman po yung mga titulo na ipinamimigay ng National Commission for Indigenous Peoples. Okay. Kanino po ito binibigay? Ang binibigyan po nito ay mga katutubo. Yung mga miyembro ng, kung tawagin natin, ay indigenous cultural communities or mga indigenous peoples. Yun. Sir, ano mga requirements bukod doon sa nabanggit ninyo kanina? Kapag ka na-require na nila ito, naisaayos nila, maaari nang mailipat sa kanila. Ganon kasimple po. Okay. Sa judicial registration, judicial petition, syempre, papasurvey mo muna yung lupa. Apo. At doon sa husgado, i-prove mo na the number of years in possession, meaning tumiri ka doon, namumosisyon ka, nagtanim ka doon, so forth and so on. Ikaw ay Filipino citizen. Okay? At itong lupang iyong pinapatitulan ay kailangan i-declare ng gobyerno as alienable and disposable. Ibig sabihin, ito ay malaya ng ipamimigay ng pamahalaan. Opo. Kasi sa ating sa ating saligang batas, 4 yung klase ng lupa sa Pilipinas. Una na dito yung mga mineral. Okay. Tapos, forest or timber. 3, yung mga national parks. At number 4, agricultural. Okay. Itong 3, forest, mineral, at saka hindi pwedeng walang karapatan ang pamahalaan na ipamahagi ito, pamimigay. Ang pwede lang ipamahagi ay agricultural land. Opo. Pero dapat merong classification. It should be classified as alienable and disposable. Ganun pala yun. Medyo malinaw na ngayon. Opo. Ngayon, pagka nagkaroon ka na ng original, ang tawag nila, OCT, Original Certificate of Title, at gusto mong ibenta, no, pwede naman yun, doon mo dadalhin ngayon sa Register of Deeds. Ipipresenta mo yung instrument, yung deed of sale, kung ano man, deed of assignment or whatsoever. And then, itong OCT na to ay ikakansela at itatransfer sa buyer at ang pangalan ng ang titulo na to ay Transfer Certificate of Title. Yun ang ikalawang tanong natin ngayon. Puntahan natin yung pagbili kasi maraming gustong bumili at paano sila may ingatan mula doon sa safeguards po ng ating batas na hindi sila makakabili ng peke. Yun, maganda rin tanong yan. Unang-una, siyempre, kung ikaw ay gustong bumili, hingin mo yung kopya ng owner's duplicate copy nung Transfer Certificate of Title or Original Certificate of Title. Yung OCT muna po. Okay. Pag nakuha mo yung owner's duplicate copy from the seller, i-verify mo muna sa Register of Deeds. Kasi kami po yung nangangalaga at nag-repository nga ng mga original copy nito. Kung ma-verify sa inyo po, kuha ka ng certified true copy at na-verify, tama, ikaw talaga ang may-ari. Meron akong certified true copy ng original copy that is filed in the RD, i-compare mo ngayon dun sa owner's duplicate copy. Baka magkaiba yung sukat ng lupa. Magkaiba yung sukat ng lupa, talaga bang ikaw ang nakapangalan, yung lokasyon ng lupa, so forth and so on. Okay po. Yun ang first step. Number 2, itong may-ari ng lupa, syempre, since siya ang namumusisyon dun sa lupa, binabayaran niya ng amilyar yung real property tax. Ngayon, after mo makuha yung certified true copy, punta ka naman sa local government unit, yung assessor's office. Kumuha ka ng tax declaration. Yun. OHA, ang tawag nila OHA. To be sure na talagang itong lupa na to is declared for real property tax purposes, is declared under the name of the seller. Ayun. Sir, paano kapag okay nga, pareho doon sa verification, doon sa LRA, nakita pareho. Pero, pagdating dito sa tax, doon sa LGU, hindi siya nakakapagbayad. Ay, kailangan. Paano po yun? Pwede niya pa rin bang bilhin yun and then sabihin na lang na ako na magtutuloy ng bayad dito? Yes, actually, isa sa mga requirement, bago mo i-transfer yung titled property, isa sa mga basic at mandatory requirements is that you have to comply with the payment of
real property Opo. tax. Nire-require namin na mag-present ka ng certificate of non-delinquency. Ang tawag namin real property tax clearance. So, kung ito'y hindi nababayaran, obligado yung buyer na i-update ito. Oho. Medyo lagpas lang tayo ng konti. Kung sakali ba, pwedeng ilitin o pwedeng kunin kapag hindi nabayaran yung amilyar ng lupa? Yes, actually, yun ang trend ngayon. Oho. Kasi maraming mga may-ari ng lupa na nakakaligtaan nilang bayaran yung Opo. real property tax. Oho. At ito namang under the local government code, ito namang mga local government units ay may karapatan na mag-issue ng notice of delinquency. Ibig sabihin, notify ka, hoy, may-ari ng lupa, hindi mo nababayaran yung amilyar, yung real property tax. Bibigyan ka ng notice of delinquency. Ngayon, pag pinasawalang bahala mo yung notice of delinquency, ang local government unit, yung munisipyo, yung syudad or whatsoever, Opo. isusubasta nila Ayun. yun. Kaya magkakaroon ngayon ng auction sale as a result of non-payment of real property tax. Yung auction Doon nagkakaproblema ngayon yung may-ari ng lupa. Halimbawa naman, ako, kasama ako, napunta ako sa auction, nagustuhan ko, kinuha ko. Paano yung legal na mga pamamaraan para matiyak na matatransfer naman sa akin? Ano yung dapat kong tiyakin? Okay, ngayon, kung ikaw ay third party, halimbawa, nagkaroon ng auction sale kasi Opo. ano naman yan, pinapublish naman Opo. yan sa newspaper of general circulation. Nililista, ito yung mga delinquente sa pagbabayad ng buwis Opo. ng real property. Ngayon, kung ikaw interesado, pwede kang mag-participate sa subasta, auction sale, Opo. third party. Ngayon, participate ka doon. Magkakaroon ng sealed bidding yan. Magsasubmit ka ng bid. Pag ikaw yung nanalo, okay, bibigyan ka ng certificate of auction sale. Ngayon, pumunta ka sa RD, i-annotate mo yon. Within 1 year from the point of annotation, i-register mo dun sa titulo, pag hindi ni-redeem, pag hindi, tawag sa Tagalog yung redeem? Hindi kinuha, hindi mo binayaran ng Opo. tunay na may-ari, after 1 year, Opo. pag nag-lapse yung redemption period, mapapasayo na yan. Opo. Paano kung sabihin niya, kahit hindi ko bayaran niya kasi hawak ko naman yung original title Sabi nung may-ari. Kahit i-auction yun, nasa akin yung original title May karapatan pa ba siya? Paano magkakaroon ng, hindi, ito napasabasan natin, hindi mo ginawa yung bahagi mo, within 1 year, hindi ka nagbayad nung dapat mong bayaran, kaya aalisin sa'yo. Yan ang rason kung bakit yung certificate of auction sale na ini-issue ng local government unit, kailangan i-annotate mo. Kasi upon the lapse of the period within which to redeem, which is 1 year from Opo. the annotation, Opo. ikaw na nag-participate sa auction sale, ikaw na third-party buyer, you can go to court and file a petition to transfer the title Ayun. kung hindi niya ibibigay Yun nga po owner's duplicate copy. Kasi alam naman natin, hanggat hawak ko tong original, may ganong connotation ng Pilipino, nasa akin ang original, kahit anong gawin mo, akin yan. Ang remedy niyan, you go to court and file a petition for issuance of new title to you. Ayun. So wala na, babaliwala na si Ma-overrate na ika. Yes. Ayun. Opo. So, paano sir? Kasi ang gusto ng mga Pilipino, magkaroon talaga ng sariling titulo. Yung iba naman, rights lang. Ano ba yung kaibahan ng titulo doon sa rights? Kasi may iba, nakatira ko binayaran mo, mura naman. Yung pala, rights lang pala. Maging malinaw po sana sa atin. Klaruhin ko lang, ang titulo po ay hindi nagbibigay ng ownership actually. Okay. In legal concept, parang legal concept, ang titulo ay proof of ownership lamang. Evidence of ownership. Hindi siya nagbibigay ng karapatan na ikaw ang may-ari. Ibig sabihin, kahit na walang titulo, Opo. kahit walang titulo, kung meron kang dokumento na magpapatunay na ikaw talaga ang may-ari, then ikaw ang may-ari kahit walang titulo. Opo. Ngayon, yung karapatan mo bilang may-ari ng lupa na walang titulo, yun nga yung right mo, ay pwede mong ibenta actually. Okay. Oo, kahit walang titulo. Ngayon, paano mo maproteksyonan ikaw na buyer kahit na walang titulo? Saan mo i-rehistro yan? Okay. Sa RD pa rin. Kasi sa RD, hindi lang naman pagpaparehistro ng mga titled properties ang ginagawa namin. Meron din kaming Book of Unregistered Properties. I-rehistro mo lang doon, ipapatala mo lang doon, and then, isa pa, further, Opo.
Matapos mong ipatala sa Register of Deeds yung instrument of sale nung untitled properties, you go now to the assessor's office. At merong tax declaration, Opo. doon mo ngayon itatatak yung deed of sale mo. Okay. Malinaw. Malinaw. Naku mga kababayan, ano po, marami pa tayong pag-uusapan. Siyempre, natutunan natin at nalaman natin yung mga pangunahin. Sabi nga, yung mandato ng LRA. Kaya naman sa pagbabalik natin, yung mga katanungan ng ating mga kababayan patungkol po doon sa may usapin, patungkol doon sa lupa, yan ang ating tatalakayin sa pagbabalik po ng programang Responde. Nagbabalik po ang Responde, kasama pa rin po natin si Attorney Robert Lea Retana. Ngayon naman sir, pag-usapan na natin yung katanungan ng ating mga kababayan. Ang una pong tanong ay, good day po. Ask ko lang po, ano po ang proseso sa pagpapatitulo ng nabili lupa? Naipasurvey na po niya ito at may muhon na. Kailangan pa po bang ipasukat uli ito bago magpatitulo? May deed of sale po kaming hawak. Yun po yung unang tanong natin. Okay. Ang assumption dito, may titulo. May titulo may po. titulo yung lupa. At binigay sa'yo yung owner's duplicate copy. Ang unang-una mong gagawin para matiyak mo na yun talaga yung lupa na binibili mo. Opo. Of course, common sense would dictate, puntahan mo. Ocular inspection. Kailan mag-ocular talaga? Mag-ocular inspection pa. Pasyalan, Okay. puntahan. Ngayon, kung from your ocular inspection, mukhang may doubt ka, eto ba talaga ang lupa na itinuturo nung seller? Kumuha ka ng geodetic engineer. Okay. Ang tawag doon, relocation survey. Yun. Para malaman kung ano talaga hangganan ng lupa na iyong binibili. At yung mga muhon, kung nasaan, ma-identify yung mga monuments, kung tawagin nila, yung mga muhon. Ngayon, pag nag-hire ka ng geodetic, i-resurvey niya yan, i-relocation survey niya. Magkakaroon ka ng relocation survey plan. Aba. Yun ang ano mo. Kung malakihan to ina-advise ko to dun sa mga malakihang lupa. Mga ilang hectares po ang pinag-uusapan natin dito, sir? Depende. Kung halimbawa, sa syudad, mga 1,000. Opo. Yung may doubt ka kung saan talaga yung meets and bounds, yung boundary Lalo ng lupa. na may mga katabi na. Lalo na pag may katabi. Pero kung merong naka-fence off yan, Opo. hindi mo na kailangan siguro magpa-relocation Opo. survey. Yun ang una. Number 2, since hawak mo na yung owner's duplicate copy, you go now to the RD. At kumuha ka ng certified true copy ng Opo. titulo. For comparison For na. comparison. Kasi maraming kaparaanan para malaman mo kung itong inilalako sa yung mga titulo ay peke o hindi. Unang-una, pag kinumpare mo sa original copy, certified copy ng original, which is filed in the vault, at saka yung owner's kailangan magkapareho ng font, yung typewriter. Sa pagkakasulat pa lang. Yes, sa pagkakasulat. Sa paggamit pa lang ng font. Yes. Number 2, yung judicial title form. Opo. Patingnan mo kung itong judicial title form na hawak ng seller na inilalako sa'yo, ay tama ba yung judicial title form? Opo. Yan. Number 3, yung may mga features kasi yan, yung mga judicial title form. Opo. Okay. And then number 4, yun nga, yung tax declaration Yun pumunta. na. Now, Aha. with the deed of instrument, yung deed of sale, yung certified true copy, proof of payment of real property tax, capital gains tax, importante yon. Kailangan merong buwis Oo nga po. doon sa pagtatransfer. Ang tawag dyan ay capital gains tax. Binabayaran nila sa BIR. Together with all these documents, i-present mo na ngayon sa RD. And on the basis of these documents, the RD now will examine the documents and examine the title, and ergo, the old title will be cancelled and a new title will be issued to the buyer. Ayun. May iwasan dito yung double title. Double titling double encroachment. title. Oo. Meron pa isang tip. Sige. Kung halimbawang ang TCT mo ay marami ng pinagsalinan, Oho. marami ng nanganak, kumbaga sa anak-anak na siya ng ano, meron kaming serbisyo sa LRA, yung title verification. Pwede mo siyang i-verify yung title history. Yung original. Kung Yes, saan hanggang nagsimula. doon sa OCT. Aha. Halimbawa, TCT ang inilako sa iyo
ang inoffer sa'yo ay TCT 879. Okay, ang gawin mo, tingnan mo kung saan nanggaling yung TCT 879. Malamang nakalagay yan doon kung saan nanggaling. Opo. Ang TCT Parcel-parcel lang. 879 ay galing sa TCT 567. Kunin mo ngayon ulit yung TCT isa. 567. Ngayon, doon sa TCT 567, nakalagay naman doon, ito ay galing sa TCT 456. Kunin mo na naman. Yon, title tracing. Ngayon, since meron na kaming computer, pupunta tayo. Mamaya po yan, pag-usapan natin mamaya. Itong proseso na title history, pwede nang sa isang pindutan. Ibig sabihin, pwede mo bang I-check. historical traceback? Because of our computerized system, bibigyan ka ng isang papel that will certify na itong titulo, yung present title, ay galing dito. 1, 2, 3, 4, 5. Hanggang dun sa umabot sa original certificate of title. Okay. Ngayon, ikalawang tanong po natin. Good day po. Ask ko lang po, saan sangay dapat pumunta para malaman kung sino ang may-ari? Nasagot na natin yan. Ng isang lupa na kinatitirikan ng bahay ko. O kung meron bang may-ari nito at paano ito may papangalan sa isang tao kung wala bang nagmamay-ari nito. Salamat po. Ibig sinasabi ay hindi siya sure at wala siyang titulo doon sa kinatitirikan nung bahay niya, yung lote. Ngayon, ang gusto niyang malaman, paano niya matitiyak kung sino nagmamay-ari noon. Marahil informal settler or basta na lang nagtayo, nakakita ng lupa, halimbawa, ang gusto niya matiyak kanino nakapangalan yon at kung sakaling wala, maipapangalan ba sa kanya? Ang unang-unang practical advice ko doon sa mga ganong sitwasyon, nandun ka na sa lupa. Opo. Kaya lamang wala kang titulo at hindi mo rin alam kung kanino. Talaga bang ito'y titled property at mayroong nagmamayari dito noon. Di ba? Ang unang-unang pupuntahan mo ay yung, again, assessor's office. Opo. Kasi Sa LGU. sa LGU. Para maging malinaw. Doon kasi sa tax declaration, yung tawagin nila OHA, nandoon yung area, nandoon yung lot number, Opo. at nandoon din yung title number kung meron. Doon, meron isang field doon. Opo. Makikita doon, TCT number, blah, blah, blah. Ngayon, with that, meron ka ng TCT number, pumunta ka na ngayon sa RD para kumuha ng kopya ng TCT na yun. Kung kanino man nakapangalan yon at gusto kong mapangalan sa akin, kailangan kontakin ko na. Ganun Yes, na po kontakin mo mangyayari. na. On the basis of that title, nandun naman yung pangalan ng May-ari. Opo. yung registered owner, kung tawagin, ay kailangan mo nang kontakin. You have to seek out the registered owner. Okay po. Ayun po, magandang araw po sa inyo. Hingi po lang sana ako ng kaliwanagan sa mga katanungan ko. Mayroon pong minanang lupa ang lola ko sa kanyang mga magulang. Ngunit wala po itong titulo. Ang katunayan lang po nitong pamana ang kopya ng Declaration of Heirs na hawak ng kanyang mga anak ngayon. Namatay po ang lola ko noong March 2014 at dahil sa laki po ng gastos, napagdesisyonan ng magkakapatid na ibenta na lamang ang lupa para mabayaran ng kanilang pinagkakautangan. Ang tanong ko po kung ano-ano pong prosesong daraanan namin para maibenta ang lupa kahit walang titulo. Maaari po ba sana matulungan niyo po ako? Maraming salamat po. Ayun. Okay. Walang titulo yung lupa pero minana. Okay, at mayroong tax declaration. Tax Yun ang declaration. kagandahan. At I assume, ang tax declaration ay nakapangalan po doon sa minuno. Sa ninuno, doon sa lola. Okay. Ang unang-unang gagawin ay magkaroon muna ng extrajudicial settlement of estate. Ngayon, doon sa katanungan, parang may binagit siya, merong declaration of heirship. Opo. Parang tama na rin yun. Okay na rin yun. In lieu of an extrajudicial settlement, baka pwede na yung declaration of heirship. Yes, opo. Ngayon, ipapublish yan. Doon nakalagay na, itong lupa na ito na may-ari ng lola namin, ito ay ipinamamana sa amin. Ipapublish ngayon yun sa newspaper. Okay, of general circulation. For 3 consecutive publications. Now, pag meron ng publication, since walang titulo, balik tayo ngayon doon sa dalawang kaparaanan. Either you go to the court and file a petition for regional registration, or
you go to the DNR and apply for an administrative public land patent. Sir, paano pagka naman sinabi na, ay, di ba, nag-publish nga, nabasa, lumabas ngayon, ito may hawak ng titulo, o hindi, ito, titulo niyan. Yari sila. Paano po yun? Because under the law, the holder of a registered title, which is part of the torrent system, Opo. ang tawag doon sa legal indefeasible. It cannot be defeated. Talagang Ganun? Kahit, that will prevail over those heirs na nagsasabi na merong tax declaration yun nga si po. Lola. That is the basic principle in law. ang baligtad, ang intindi ko, hanggat nasa iyo yung tax declaration at ikaw nagbabayad ng amilyar, mas malakas ang... Hindi po. Baligtad. Actually, ang tax declaration in the absence of any title. Ang importante talaga titulo eh. Ayun. In the absence of any title, ang tax declaration is merely the best evidence of possession. Okay. Nagpapatunay lang na ikaw ang namumosisyon. But as to the proof of ownership, since merong isang may tangan-tangan ng titulo, Title, opo. yun, ang karapatan ng may tangan-tangan ng titulo will prevail. O di mas makakabuti po pala na talagang merong general circulation para matiyak kung sino may hawak, lalabas. Yun po ang actually, ang purpose ng publication, para ma-notify ang buong mundo. Opo. Ayun. Panglimang tanong po natin, may nabili po akong lupa. Gusto ko po sanang itanong na paano may lilipat sa aking pangalan ang titulo ng lupa. May nilagda na pong deed of absolute sale ng dating may-ari nito. Nais po sana namin gamitin ito bilang collateral sa loan sa bangko. Nabanggit na natin yan kanina, sir. Ano? Nasagot na natin yan. Napakasimple lang, basic nga po. Ayun, talaga naman, sir. Pero yung tanong ko, ito ngayon. Halimbawa, merong isang lupa. Yung isang lupa, apat. Although nakapangalan sa magulang, apat yung magkakapatid. Gusto nilang hatiin doon sa apat. Patay na yung magulang. Papaano po dapat hatiin ito? Sino yung dapat na gumawa ng hakbang para mahati sa apat, equally divided? Okay. Halimbawa, 200 square meters. Okay. Balik na naman tayo sa extrajudicial settlement muna. Doon Kasi pa rin. pag may namatay, the instrument that will effectively transfer ownership from the decedent, yung namatay, to the heirs is that document of settlement of estate. Either extrajudicial settlement of estate sa labas ng husgado or a judicial partition. Now, kung halimbawa extrajudicial, yung sa labas ng husgado, kasulatan lamang, yung ano tawag doon? Kasulatan sa paghahati-hati. Kailangan nandun nakalagay yung definite share nung kada isa sa inyo. Like for example, 1/4 each. Opo. This property consisting of 350 square or 200 shall be divided in 4 Equally divided. equally divided pro individual share. Now, after that, after mo ma-publish, ganyan, magpapasubdivide ka ngayon. Yun papasok ko yun, yung subdivision plan. Opo. Papasukat nyo, ipapasubdivide nyo itong 200 square meters so that it can be divided into 4 equal shares. Now, on the basis of that subdivision plan, together with the extrajudicial settlement of estate, and together with all the taxes, kasi meron ka pang babayaran na estate tax, dadalhin mo na ngayon sa RD. Surrender the owner's duplicate copy, and then the old title, still in the name of the Lola, will now be cancelled, and 4 new titles will be issued respectively each to the 4 heirs. Ayun. Yun yung paghahati-hati. So magkaroon na kayo ngayon ng tigi-isang titulo with an area of 50 square meters each. Okay. Sir, bago natin puntahan yung isa pang programa ninyo patungkol doon sa ELRA, bago natin puntahan yan, yung katanungan lang natin na meron bang sinasaad sa batas na kapag yung bunso, siya ang dapat tagapagmana ng lupa? May mga ganun ba siya? Kasi may connotation na naman na sinasabi nila, hindi kasi ako ang bunso. Pag namatay si tatay, namatay si lolo, akin ito sapagkat ako yung bunso. May ganun bang nakasaad sa batas? Actually, alinsunod dito po sa... Kung pagbabatay ng batas, wala talagang ganon. Kasi ang nakalagay sa batas, pag namatay si tatay, merong distribution yan under the law. 1/2 of which will go to the surviving spouse. And the rest will go to the
the balance will go to all the heirs, legitimate man yan or illegitimate. Ganon. Now, yung notion, yung notion na pagbunso, kailangan nasa akin yung titulo ng yung lupa na kita ng lumang bahay. Tradisyon lang yun. In fact, sinusunod yan ng pamilya ng asawa ko, who is a Bulacena. Yung kanilang ancestral house, napunta doon sa bunso. Yung aking asawa na middle child, napunta yung kanyang share doon sa mga lupa sa agricultural land, doon sa outskirt ng bayan. Pero hindi yun sinusunod sa... Wala yun sa batas. Tradisyon lang yun. Mga kababayan na po, sana po nagkaroon ng kaliwanagan ang mga katanungan ng ating mga kababayan at makatulong din sa iba pa ang mga ganito ring katanungan. Magbabalik pa po ang Responde. Araw kung kailan makukuha ang certified true copy ng iyong property title. Mas madali, di ba? Di na nakakapagod kumuha ng certified true copy ng property title. Tipid na sa oras, tipid pa sa pera. San ka pa? A to A na! Sa paglago ng teknolohiya ngayon, kailangan ding sumabay ang mga ahensya ng pamahalaan upang mapabilis ang pagbibigay serbisyo. Kasama pa rin po natin si Atty. Robert Leyeretana. Siyempre po ang pag-uusapan natin ngayon itong e-title na tinatawag. Nabanggit na natin, may pahapyaw na tayo kanina sa pasisimula ng ating programa. Ngayon, talakayin na po natin. Ano po ba itong e-title na ito? Sabi nyo kanina, mas pinabilis sa isang click lang. Sabi nyo nga po. Go ahead po, sir. Okay. Bago ko sagutin yan, bigyan lang kita ng konting background on our computerization program, Sir Erwin. Yung ating torrent system, yung sistema sa pagpapatitulo, yan ay sinimula noong 1903. Tagal na. Pagpasok pa lang ng American government, tsaka na-introduce yung torrent system. So, biruin mo, from 1903, itong mga titulo na to na ini-issue, it's a physical copy of the title. Nandun lang yon pagka-issue niya, nandun lang yon sa mga vault ng mga RD. Ang aming mga registry offices ay may sariling vault yan. Parang bangko yan na merong vault. Ngayon, in the course of time na naka-experience tayo ng lahat ng kalamidad, may giyera, may lahar, may Typhoon Yolanda. Siyempre, itong mga titulo na to ay open to elements, no? Nagiging brittle, nawawala, support. So, noong 2000, awa ng Diyos, naisipan ng gobyerno, nung aking mga successor, nung mga predecessor sa Land Registration Authority, naisipan nila na i-computerize na ito. Okay. So, ano yung computerization namin? It's a program, it's an ambitious program by the government na walang perang involved ang gobyerno. Not a single centavo because this is a pure PPP project, yung public-private partnership. So, merong isang nag-bidding, merong isang project proponent, an Indian company which has a joint venture with a local company which is required by law. Kinomputerize nila ngayon not only the titles, but the entire process. Kaya nga ang aming computerization, mabanggit ko lang, is a process-based computerization. Meaning, hindi lang namin nilagay sa database ang mga titulo ninyo, kundi pati yung proseso naging computerized. So what does it entail? Etong 24 million na mga titulo, in-encode namin, inilagay namin sa database. Lahat na po ito, ha? 24 million, entire Philippines, 159 RDs. Out of 167 registry offices nationwide, we already have computerized 157 of them. 59. So, ilan na lang. So, kung titingnan mo in terms of operation, siguro more than 92% na ang totally computerized. Yung nasa data na. Yes. Kaya lamang,
bago mo ma-digitize yung titulo, which is Opo. now in the database, naka-scan na yan, Opo. naka-encode, kailangan isurrender mo yung owner's duplicate copy yung mga owner's duplicate copy ng mga title holders. That's the only way by which we can fully digitize. Surrender mo yung Opo. owner's duplicate copy so that we can upgrade your title into a full digital e-title. Kaya meron kaming programa na e-titling service. In other words, we call out on all title holders to now upgrade their manually issued titles to a fully digitized e-title. Yun. Yun ang programa natin Yun ngayon. ang programa. Since lahat yan nasa database na at nagkaroon na ng interconnectivity sa lahat ng mga RDs, Opo. nasa database na nasa computer server na yung mga lahat ng mga titulo. Pag ikaw ngayon, meron kang lupa sa General Santos at nandito ka sa Quezon City at gusto mong mag-research, mag-compare ng certified true at kumuha ng certified true copy nung titulo na nasa RD Gensan, Gensan. hindi mo na kailangang pumunta sa RD Gensan. Dito na lang sa Quezon City or Okay. any RD nearest to you, and there you can apply for a certified true copy and right then and there a certified true copy of your title which is supposedly kept in the Opo. RD of Gensan. Doon makukuha mo sa Quezon City. Anyone can go to Yes. RD po at sabihin na pwede ho ba akong humingi ng Yes. copy? Kasi may proseso naman. You will be made to identify yourself. Opo. Ano ang purpose, ID, so forth and so on. Ayun. So yun. Okay. Ngayon, Yun sir, ang sa kaganda. bagong proseso pong ito, magkano po ang babayaran kung meron man nung ating mga kababayan? Meron ho bang bayarin? Ganito. Sa ngayon, Sa pag-i-encode po, halimbawa, i-title muna. sa ngayon, alam mo naman tayo mga abogado, hindi natin, wala tayong, may babayaran ka, Okay of po. course, for the extra fee, Opo. for the digitization, at saka yung use of the computer system. At mapupunta yun doon sa project proposal. Okay po. Ayun na. Magkano, alam? Mukhang hindi ko, sorry, hindi ko kabisado sa ngayon. Pero Pero meron. nasa website. Nasa website naman Actually, po. ang website namin Ayun, is go ahead po. www.lra.gov.ph. Ayun. Doon makikita saan yung RD. Actually, meron kaming, maichismis ko lang. Sige po. Meron kaming tawag na LATS. Land Title Verification Process. Doon sa website namin, i-click mo lang doon, merong isang doon na parang interactive. Pag clinic mo, makikita mo, nasaan na yung aking transaction na sale transaction, let's say sa Tangub City. Makikita, nasa printing na, nasa encoding na. Yun ang tawag ng LATS. Ayun po. Sir, sa ngayon po, bukod doon sa e-title, ano pa po yung mga programang nakalatag po ngayon sa LRA po? Mga huling pananalita po mula po sa inyo, sir. Meron kaming, kasi ngayon, marami kasing mga institutional landowner, kung tawagan namin, yung mga malalaking kumpanya. Like for example, yung mga government agencies, SSS, Opo. GSIS, yung mga bangko. Opo. Maraming mga titulo yan nasa kanilang vault. Okay. Gusto namin encourage sila na lahat ito i-upgrade na nila Sa into an e-title. e-title. That's why meron kaming title upgrade program. Ngayon, pupunta kami sa mga region, niro-roll out namin ito, dinadrop bit namin sa mga shareholders na may mga huge portfolio of land ownership Opo. para i-digitize na nila, i-upgrade na nila yung lahat ng mga titulo nila into an e-title. Ayun. Yun po yung sa ngayon ang pinaka tinututukan naming programa. But of course, marami pa. Like for example, yung sinasabi ko kanina, yung network transmission. Yun nga po. Kung tawagin namin A to A, anywhere to anywhere. Opo. Pwede mo nang kunin yung certified true copy mo from one RD to another RD. Title verification, Opo, yung sa kanina. Meron kami medyo high-tech. Geospatial. Ano po yun? Ganito yon. Halimbawa, bigyan na kita ng specific example. Yung Transco, yung National Transmission Company, ang mandato nila ay maglagay ng mga electrical power
power line, yung mga tower line. Sorry. Yung mga nakikita natin dyan sa expressway, Yes. di ba merong malalaking, Okay. yun po yun pa. Ngayon, yung tatamaan ng kanilang tower, Opo. hindi nila alam yun eh. Kung sino yung mga nagmamayari niyan. So, ang proseso is punta sila sa LRA, we can have MOA with them. Opo. That's exactly what happened sa Transco. May MOA kami. Binigyan lang kami ng grid ng point of alignment. Binigyan from kilometer 1 up to kilometer 85. Binigyan kami ng grid. Opo. Ngayon, ang LRA, through our geospatial query system, ima-map out namin yan from Kayo na magma-map out. kilometer 1 to 85. Ima-map out namin and we can give them the information as to who are the actual owners with the correct title number. Oo nga So naman. that alam nila kung sino yung babayaran nila. Siyempre, babayaran nila yung... Kasi magpakilala, hindi naman yung... Yes, di yun ba? ang problema Oo. kasi tinamaan ng Transco Tower, yung property. Lupa, opo. Sabihin, Beneath- akin yan. Oo, under the tower. Tapos bilang may lalabas, bayaran mo ka akin yan. akin Eh, hindi yan. naman pala siya Opo. lehitimong landowner. Oo. Yun po yung kagandahan ng project. Sir, huli na lang po, message po sa public po. Kahit po. Again, nagpapasalamat ako sa iyo, Sir Erwin, at naimbitahan mo yung LRA. It is an opportune time for today to actually explain yung aming mga programa. Kasi lingid sa kaalaman ng mga tao, yung pagpaparehistro, actually, wala silang kaalaman. Kaya ang effort ngayon ng LRA to bring our services and inform the people, enlighten the people, ano yung mga dapat nilang gawin. For example, paano nyo ipaparehistro? Paano nyo ipapatransfer ang titulo? Mga so forth and so on. Kaya ito yung panghuli kong sinasabi lagi. Pag bumili kayo ng lupa, ask for the owner's duplicate copy. Go to the RD, compare the original copy with the owner's duplicate copy. Go to the actual site for an ocular inspection. Opo. Go to the assessor's office to determine whether the seller is really paying the real property tax. And then, of course, pay all the necessary taxes. Ayun. Thank Naku, you so very much. well said. Ano po, Sir Maraming salamat. Robert, ano po, marami pong salamat sa inyong oras. Mga kababayan, ano po, sapagkat talaga namang alam na tunan natin ngayong gabi na marami tayong dapat gawin at napakadali lang naman ang ating gagawin doon para matiyak po yung pagtitiyak ng titulo ng ating mga lupa at doon sa mga gustong magpatitulo, may mga proseso po na dapat gawin. Nariyan po ang LRA, handang sabi nga sumaklolo, tumulong sa atin at lalong-lalo na dapat nating maintindihan yung binanggit nga ni Sir Robert kanina na yung titulo, ito ay isa lamang Evidence, proof of evidence. Ibig sabihin hindi nangangahulugan na sa atin na yon, kundi ito pagkilala lang na ikaw yung nagmamay-ari doon. Marami pong salamat muli mga kababayan hanggang sa mga susunod pa po nating programa. Ito po si Erwin Temperante para sa programang Responde. Ayun.